Hello, good morning. Today is June 4, 2024. I-share ko lang sa inyo, i-disclose ko lang kung ano ang paraan ng pag-delegate o pakikisuyo sa ating mga kasama sa bahay o members of the family or the organizational. Mga empleyado o mga self-employed o mga tao na pinakikisuyuan natin. Ang tawag diyan ng paborito nating author, si Stephen R. Covey, ay win-win performance agreement. Katatapos ko lang mag-exercise, pataas, pababa, ng 16 times. Ibig sabihin, 16 pataas, 16 pababa. May konting pawis pa. Ay. Are you ready? Oh, get your ball pen and your paper or notebook on hand. Win-win performance agreement. Halimbawa, may papakisuyo ka sa empleyado mo. Kailangan muna ang step 1. Ano ang desired result na gusto mo? Oh, itong mga kalakal na ito, kung ikaw ay nagbibigasan, o itong mga yung 100 sako ng bigas, maikarga mo sa truck na ito bago mag alas 8 ng umaga. O kung alas 8 ang pasok, bago mag alas 9 ng umaga, 4 kayo. O that's desired result. Sinabi mo ang gusto mo na 100 sako ikakarga sa truck at bago mag alas 9 ng umaga, may timetable. That's desired result. Step number 1 of win-win performance agreement. Number 2, anong guidelines? Okay, halimbawa, ito gawin nyo itong tuntungan o batalan. Kasi ang pagkarga, mayroong pinakahagdan papunta sa puwit ng sasakyan hanggang sa dulo. Dulo muna. That's guidelines. At marami pang iba. Oh. Pagkatapos nyo magkarga, kuha na lang kayo ng snack sa tindahan. Oh, yan ang guidelines. Kung ibang sitwasyon mo, ibang negosyo mo, alam mo ang guidelines. Number 3, resources. Sa negosyo, 3 ang resources mo. Human resource, physical resource o mga kagamitan, katulad kanina yung hagdanan. And number 3 is financial. Human, physical, financial. Yan ang mga resources natin sa negosyo. Kung sa ano naman, ganun din sa pinakamaliit na organization, ang pamilya natin. Number 4 is accountability.
Tiningnan ko kagabi sa Google kung ano ibig sabihin ng accountability. Yung responsibility. O, pananagutan mo yan ha, ikaw ang team leader. Bilangin mo kung ilang sako ang nagkarga. Diba? Kumbaga sa kung mga boxes ng mga highly confidential documents, o ito, 5 tonelada ito, kada kahon o kada box ng papel na disposable ay 10 kilo o 11 kilos. O ito lahat ay 7,000 books halimbawa. O, divided by 10. Oh, ilan? I mean, multiplied by 10, 10 kada box. Di ako nagkakamali. 500, di ba? 500 boxes, pakibilan po ninyo. Oh, yan ang ikakarga nyo. Halimbawa, sa Thursday, mayroon tayong howling dito sa Maynila. O 7,000 books or 500 boxes, because it averages 10 kilos per box. Oh, that is 500 estimated. Magdadala ng 2 truck yung partner, si Bimbem, para hakutin ang mga papel at 11 o'clock in the morning. O, nagagamit natin ang win-win performance agreement sa pamilya man o sa negosyo o sa kaibigan na pinakisuyuan natin. So, by the way, this comes from the book Highly Effective, 7 Habits of Highly Effective People. Kung di ako nagkakamali, sa Put First Things First, si Stephen R. Covey nagsulat din ng libro na Put First Things First, which is habit number 3 of highly effective people. Oh, last but not the least, is consequence. Good or bad consequence. Ito ang mangyayari. Pag naikarga nyo ito before or at 9 o'clock, libre kayo ng snack sa tindahan. O pakisabi na lang kay halimbawa si Ma'am Tess ang in charge ng tindahan, pakilista na lang at mamaya ko babayaran. Ako ang mananagot ng snack. Good or bad, that's a good consequence. Pag hindi ninyo ito naikarga, wala kayong snack. So, yung good or bad consequence, maliwanag po yan. It is in alignment with the performance agreement ng taong pinakikisuyuan mo. Oh, if you like the video, don't forget to subscribe and share. Ipaki-share po ninyo ito. Magagamit ito ng mga ina ng tahanan, ng mga managers, executives, and all walks of life. Mga tao na may mga tao sa baba na nasasakupan niya. So that's all for today. Ladies and gentlemen, good morning and have a nice day. Take charge. Bye-bye.